Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon po ay July 27 na, at bago tayo magpatuloy mga kababayan ay babatiin muna natin ng 112 maligayang isang daan at 12 anibersaryo yung atin pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ayan, happy 112 anniversary po sa lahat ng kapatid sa INC sa buong mundo mga bayan. So eto na po tayo mga bayan, may mga usap-usapan na ngayon daw ngayong araw na ito, July 27, sa SONA ng atin pong Pangulo, i-announce yun pong patungkol sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yan po ay bali-balita at komento din nitong atin pong taga-subaybay na si Sir Gab Teleb. Ang sabi po niya, Sir, sasabihin nga po ng Pangulo na bukas, ngayon nga pong ito mga bayan, na wala pong eleksyon, di na po kailangan ng bagong batas. So para sa akin mga kababayan at Sir Gab, kahit nga po sabihin ng ating pong Pangulo na itong patungkol sa postponement ng BSKE, kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso. Kailangan gumawa ng batas yung atin pong mga mambabatas. Kailangan pong amyendahan yun pong umiiral na batas patungkol sa BSKE mga kababayan. Sapagkat alam naman siguro natin na yung umiiral na batas ngayon patungkol sa barangay at SK election ay yung Republic Act 12232. Pero sa palagay ko lang sa palagay ko ay hindi po i-announce, hindi po babanggitin ng ating Pangulo yung patungkol sa postponement ng barangay at SK election, sapagkat sinabi na nga po ng Commission on Elections na sila po ay handang-handa na. So ano yung rason? Ano yung pwedeng ibigay na dahilan ng ating pong Pangulo kung kaya maaari niyang o pwede niyang i-postpone, i-announce na i-postpone itong BSKE 2026? May dahilan ba mga kababayan? May sapat ba na rason para ipagpaliban muli itong nakatakdang BSKE ngayong 2026 ng Nobyembre? At ayon mismo sa Supreme Court, di ba pinuspon po nila yun pong 2022 BSKE na wala namang nakitang sapat na kadahilanan yung Supreme Court kung bakit pinuspon po nila. Pinuspon ng mga mambabatas sa pamamagitan ng paggawa nila o pag-amyenda nila sa mga batas noon. Sabi ng Supreme Court mga kabayan ay unconstitutional yun pong pagpupuspon sa halalang pambarangay BSKE sapagkat wala namang sapat na kadahilanan. Yung idinahilan po nila noon, kaya nila pinuspon yung 2022 para gamitin daw yung pondo sa mga naging biktima o sa mga nadamay sa COVID-19 pandemic. Kasi panahon ng pandemic po yung mga bayan 2022. Umiiral pa yung COVID-19 noon. Kaya pinuspon po nila yung 2022 BSKE na yung naging hatol po ng Supreme Court mga kababayan ay unconstitutional. Pag sinabing unconstitutional, labag po sa atin pong konstitusyon, labag sa atin pong saligang batas, yung ginawa nilang pagpupuspon, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2022.
Bagamat unconstitutional, wala na pong magagawa kasi lumagpas na sa original na na date, original na nakatakdang BSKE noong 2022. So, napospon pa rin, hindi pa rin natuloy yung 2022. Itinuli po nila noong 2023, pero sabi ng Supreme Court, last na yan. Last na yan kasi wala naman tayong magagawa. Lumagpas na yung yung original na petsa. So, pinagbigyan na lang ng Supreme Court. Yun pong October 2023. Kasi yung huling BSKE, mga kabayan, ay October 29, kung di ako nagkakamali October 29, 2023. Ibig sabihin, yung mga kasalukuyang nakaupo ngayon, mga bayan, sila po ay nagkaroon ng 4 na taon na panunungkulan. Kasi kung magbibilang tayo from 2023, 2024, 2025, 2026, ay 3 taon pala. 3 taon na nungkulan yung atin pong mga barangay officials. So tamang-tama lang sa 3 taon, mga babayan. Kaya hindi na dapat mapuspon itong BSKE 2026. So ngayon, mga kababayan, may mga balita rin na may mga grupo daw ng gobernador. Yan po ay nabasa natin sa atin pong comment section. Hindi ko alam kung nakalimutan ko kung sino yung komento noon. Basta nabasa ko po na may mga grupo daw ng mga gobernador na gagawa ng resolusyon patungkol po sa postponement ng BSKE, o gusto po nilang ipospon daw itong BSKE 2026. So kagaya po ng lagi kong sinasabi at ng sinabi ko kanina, na kailangan munang gumawa ng bagong batas patungkol sa BSKE para mapospon. Kailangan muna nilang amyendahan yung umiiral na batas ngayon, yung Republic Act 12232, para kung gusto nilang ipospon itong 2026 BSKE ay maging legal, maging konstitusyonal. Pero kapag walang nakitang sapat na dahilan yung Supreme Court, kasi alam naman po natin na kapag may gumawa ng batas ng postponement ng BSKE ay panigurado tayo. Mayroon mag-question dyan sa Supreme Court. Dadalhin yung usapin patungkol sa constitutionality kung sakaling mayroon mang batas na magawa sila. Questionin yan sa Supreme Court, at ano kaya yung pwedeng maging sapat na dahilan, maging valid na dahilan para sila ay panigan ng Supreme Court. So sa nakikita ko ngayon, wala pong sapat na kadahilanan, walang pwedeng maidahilan sila para ipospon po nila yung 2026 BSKE, mga kababayan. So dahilan ba yung crisis? Hindi naman, mga kababayan, di ba? Noong 2022 nga, na-arouse din yung presidential election kahit panahon ng COVID-19. Lalo pa ngayon, mga kababayan, lalo pa ngayon na wala namang pandemya. Lalong magiging constitutional or unconstitutional kung sakaling may gawin mang silang batas, sapagkat wala silang maibibigay na sapat na kadahilanan para muli nilang ipagpaliban itong nakatakda na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kung tatanungin po ninyo, sapat ba yung pondo? Okay na. Ang katunayan, mga kababayan, ay naimprenta na. 100% na po na naimprenta ng National Printing Office yun pong mga balota na gagamitin po sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dito sa amin lugar ay may mga nagpaparamdam na
may mga ngumingit-ingit na ng mga barangay kagawad na siguro ay tatakbo bilang kapitan. Ngumingit-ingit na mga kababayan. Kaya katunayan lang yan na handang-handa na po pati yung atin pong mga aspirant, mga re-electionist para po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So uulitin ko po, yung umiiral na batas ngayon, yung Republic Act 12232 na may schedule ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon November 2, 2026. Yun po yung ipatutupad ng atin pong Commission on Election or ng COMELEC na bayan. So paalala lang po yung filing po ng Certificate of Candidacy ay September 28 na po hanggang October 5. So 10 days yata yun mga bayan from September 28 hanggang October 5 yung filing ng Certificate of Candidacy at yung campaign period October 22 hanggang October 31 lamang po mga kababayan. Diyan lamang sa pagitan ng October 22 hanggang October 31, diyan lang po kayo pwedeng mangampanya mga idol at mga kababayan para hindi po tayo ma-disqualified ng atin pong COMELEC. Okay? So good luck po sa mga kakandidato. Good luck sa mga re-electionists, mga aspirants at sa mga botante din. Good luck sa mga manok ninyo. Okay? So hanggang dito muna yung ating update mga idol at mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo pong panonood.